What's up guys? Biyahe tayo ngayon, papunta tayong Masterton. Dahil ngayon ay bisperas, para makalibre tayo ng handa. So, kamusta kayo? Welcome to Aaron Tilly channel. Guys, 12 o'clock dito. Ito lagi ang magbiyahe ng 12 o'clock. Bakit? Kasi ang iba kasi ang sikat ng araw dito eh. Pag umaga kasi salubong sa akin ng umaga. Salubong ang umaga. Salubong ang araw. So pagka 12 na medyo nandito na sa akin. So yun lang. Para hindi ako masyadong silaw, di ba? Pag umaga nandun sisilaw ako. Ganun lang. So itong panahon nito ay napakaganda. Kahapon ay hindi maganda, mahangin, tapos maulan kanina umaga. Timing napakaganda guys, pakita ko sa inyo. Yan, para kitang-kita nyo ang view. Bagal tayo, meron na tayo nasa hulihan. So yan. Yan, matakbo na tayo ng 100. Sa totoo lang bawal itong mag cellphone eh, pero wala naman pulis. Hindi naman tayo hindi naman tayo nag-chat, nag-video lang tayo. So far so good naman yan. We're going to Masterton guys. Gusto ko lang i-cover ditong pagpunta natin sa bagong kalsada ulit. Kasi dati ay dumadaan tayo sa Saddle Road. Parang zigzag dyan sa Socorro. Mas matindi pa. So nakakalula din pag hindi ka sanay. Tsaka maliit ang kalsada, makipot. Pero hanga ako sa mga tracker. Kasi doon sila dumadaan. No choice naman sila. So minsan may nadadaanan akong truck na nahihirapang umahon. Pero dito sa bagong gawang kalsada, ano na ito, isang akyat lang, diretso, isang lusok na lang, ayos na. So based on my sa sasakyan kung itong maliit, kapag apat ang sakay ko, nahihirap siguro. Hirap. Sa isa na nga lang medyo atungal na So yun lang. Kung may sakay ako, pabababayin ko yung dalawa, paglalakarin ko. So yun lang. Napakaganda ng view. Yun lang naman ang gusto ko din sa New Zealand, sa countryside. So I hope na pag tumama tayo sa loto, pasyal ko kayo dito. Ang tanong ay may taya ba? Kwentuhan lang tayo ng konti kasi wala naman akong kwentuhan, kayo lang aking kakwentuhan. So ngayon, may tanim na silang mais. December kasi guys, pasok ng summer. December, January, February. May mga tanim na sila dito sa left side ng mais. Pansin nyo, malalawak magtanim. One season lang silang nakakapagtanim. Bago mag summer, siguro October, nagpe-prepare na sila. November, hasik na sila. Kaya ngayon malalaki na December. So ganyan ang sistema dito. Mapalad tayo sa Pilipinas kasi anytime pwedeng mais, gulay, kung ano-ano. Dito seasonal lang. Pag taglamig wala, anong mabubuhay? Walang mabuhay kasi malamig. Yan, pansin nyo guys yung mga yung mga sasakyan dito, lagi may hilang-hilang trailer.
video natin. Romeo, shoutout sa'yo. Kay Crystal na maganda, at kay Aaron, Kuya Ugong, shoutout. Kay Ate Tintin, shoutout. Kay Mami G, I love you. Yan guys, malapit na. At sa mga subscriber natin dyan, sabi na iba, bakit ba iba-iba ako ng content? Ito yung ginagalawan natin Gusto ko lang naman i-share. I think this is for the record of my life. Magagawa natin. Gusto ko lang naman i-share sa baga, ito yung pinaka-journal ko na. Dati kasi nung wala pang mga YouTube, Facebook, nagjo-journal ako, nagsusulat ako ng aking diary. In other terms, journal. So ngayon, high-tech na, vlog na, di ba? Ganun lang, kung gusto nyo manood, panoorin nyo kung anong buhay dito sa New Zealand. May mga tanong kayo kung paano makapag-work dito, anong buhay dito, di pwede natin sagutin. Yan, unang-una sa kalsada, left-handed. Right-handed ang sasakyan, sa kaliwa ang kalsada. Hindi kagaya sa atin, sa Piñas, left-handed ang driving, nasa kanan naman tayo. Noong unang drive ko dito, grabe na baguhan ako. Bigla akong pumunta sa kanan. Sabi nung bayaw ko, pop. Taranta buti walang kasalubong. Kasi wala naman nga kasalubong. Kasi kung may kasalubong, kakita mo naman nasa kanan na siya. Matik punta ka sa kaliwa. So ganun lang. Noong unang drive ko sa bukid, sa ano lang ako, Barangay Road. Parang di ako iyang sa aircon na to Slow down na daw, may 50 sign na. May mga signage dito guys. Slow down ka na daw. Mag-slow na daw tayo. Ayoko na ng aircon. Tapos na tayo ng bintana konti. Mas gusto ko yun. Yan 50. Sabihin yan, 50 kph ka na lang. Huwag mo nang dagdagan kasi masasaktan ka lang. Ganun ha. Kanan na tayo dito. Para tayo meron na tayong diversion. Right? Ikot pa tayo sa kabila malayo pa. Yan, 50 lang. Pag downtown, ganun dapat sa Pilipinas. Sa Calapan lalo na. Dami kasi na aksidente. Hindi sila marunong sumunod sa policy. Kapag downtown, matik yan. So wala. Matik yan, dapat slow down ka na. Pagpasok mo ng barangay o bayan, 50 lang takbo mo. Pag mismong downtown na 30 na, 20 ganyan. Lalo na may school. Dito pag may school, 20 ka. Pagka lumampas ka, nakita ka ng police, ticket ka. Ang masama, pag may camera doon, ay mamaya may darating na sulat sa'yo. So ganun lang dito. Pag park mo, mali kang parking mo, over parking, mamaya may ticket na lang dadating sa'yo. Babayaran mo yan through online. Ganun lang. Wala nang hocus pocus sa na punta ka LTO, kakausapin mo, babayad ka sa cashier, mamaya may picture pa doon. Through online dito ang transaction. Napakabilis. Ganun lang. So yan, punta na tayo. I-record natin hanggang Woodville tayo mag-record. Dito, nung araw daw kasi, tingnan nyo yung mga bundok, kalbo na. Masyadong madaming kahoy dito, ang gaganda. Ini-import, nang matuklasan to ng mga English, ng England, Britain. Yan, sinakop nila ito. Tapos nag-import sila ng, yan, sa ilog parang sa bungabong lang ito. Labo naman ang tubig. Ngayon, nag-illegal logging sila ng logging hanggang sa naubos ang puno. Yan. Tapos nagdala sila ng mga hayop dito. Ang tupa, baka, dinala nila dito.
Runabout. Tanda lang. Oops, 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 oops. Kalma, kalma. Give always to the right. Okay, bakante. Woodville. Guys. Tapos naging negosyo na rin to ng mga kiwi. Ang tawag sa mga tao dito na local ay kiwi. Kaya nauso, ang alam ko sa kiwi yung shoe polish pero ang tawag din nila sa national bird nila kiwi din. Yun yung tatak sa shoe polish na kiwi. Kapit na dong. Kaya pataas na to maganda momentum natin 110. Kailangan ko ng salida. Kailangan ko sumalida 120 na 110 lang. Taas kasi to. Kaya pataas na ng pataas ito. Birit na ako 100 Narinig nyo naman yung aking makina. Ay, buti na lang mahangin. Tulak ako ng hangin. 80. Dalawang lane ang mabibilis, malakas sa kanan. Mga mahina kagaya ko. Isang ahon na lang ito. Hirap pag walang salita, agapang ka dito. Yan yan, malalakas sila. Tayo maliit lang naman tayo So balik tayo sa story kalbo, binenta. Kaya dyan sa Pilipinas nakakabot yung mga good lumber ng New Zealand. Sa City Hardware meron dyan. Ini-import nila yung mga pero ang kagandahan dito, araw-araw sila nagpuputol, araw-araw din sila nagtatanim ng kahoy. Negosyo na rin by generation. Pero may mga nagtanim ng panahon ng 2025. Pag hinarvest, patay na yung mga nagtanim. Tapos salinlahin na yung mga nagmamanage ng negosyo ng pagtatanim ng kahoy. Galing. May sirang electric pan si Pinoy Kiwi dito nagtatrabaho yung vlogger na si Kiwi Pinoy dito binablog niya dati ito nga lang sabi ko well siyempre gusto ko rin makamit ng mga bagong kaibigan, mga vlogger sabi parang ayaw naman makipag-meet. Tagal dito lang siya nag-stay sa Woodville. Okay lang. Sana hindi tupakin, abuti ng tupak itong ko sasakyan kasi lumalabas na naman ang transmission sign niya ang daming sira electric pa na paparepair ito. Ay na sayang mga electric pang aray dinagana. Init sa likod init ang makina ko makina nasa nasa unahan. Lakas ng hangin kita nyo talagang tungon-tungo yung mga halaman. Daming sirang electric pang aray hindi naman nagana. So yun, back to story tayo. Yun, nasa huling na-discover itong New Zealand kaya makailan lang. Gusto nyo malaman ng kwento, panoorin nyo sa YouTube. Ang mga nakadiscover dito ay mga Maori. Sila ang mga Maori, native dito. Sila ay mga Polynesian. Nagta-travel sila. Kung napanood nyo yung Moana, yun sila. Nagta-travel sila sa buong Pacific gamit ang bituin.
Yun ang pinakamapa nila, yung mga stars. Natuklasan nila ito New Zealand, kaya lang wala silang idea. May pagka-cannibal sila, wala silang idea how to propagate, magtanim ng kung ano-ano, mag-alaga ng yun, yung mga pag-aalaga, pagdadala na ng mga banyaga. So yun, natuto dito. Yan, ang lawak, oh, grabe. Pagkakitaan ng Britain, ng Inglaterra, itong New Zealand, nasakop nila sa madaling sabi. Parang history ng mangyan. Ang mga mangyan dati sa Mindoro, nasa baba nakatira. Dumating yung mga Tagalog, ayun, ano na sila, ibabaw na, umakit sila ng umakit ng bundok, lakas ng hangin. Ganon din dito. Uy, may nilipad doon, yun. Grabe momentum, sandaan. Hindi na ako natapak sa ano. Oh, yanig ako ah. Walang yan, lakas ng hangin na. Hirap pag maliit ang sasakyan mo. Pag umangin, dala ka. Susunod, malaki na magiging sasakyan ko. May marina pa sila, ako hindi na. Nung una nakapag-preno, natatakot ako eh. Ano, may marina pa tong isa to. Dire-diretso mo na. Ay nako. Nako. Diyos ko po, magpapangabot tayo. Sa pa rin sumingit. Lah, hindi na ako naapak sa preno eh. Ay, thank you. So yun, sakit sa tenga. Parang nabiyahe ng aeroplano eh. Sakit. Ah, kita nyo na. Sakit. Taas kasi bundok, tapos yung lusong ugong, parang sumakay ka rin sa aeroplano. Yun ang ganda naman ng ano dito kasi walang corruption sa kontrata, pero may mga negative impact din naman bawat bansa. Kagaya dito may mga negosyante din na sila lang din, sila kumikita kasi tama yung sabi ng Bible eh, sino mayaman siya lagi ang ano. Ganun din dito, mga elitista, mga oligarch, meron din dito. Kasi yung mga kapitalista, sila lang din. Kapag maliit ka, mahirapan ka talaga. Para sa Pinas din, pero much better ang corruption sa Pinas, lantaran sa government. Sana mamatay na sila. Malipol na yung mga ano, at ang sumibol na bagong mga leader ay mga bagong henerasyon na galit sa corruption. Sana yun, naniniwala ako doon, at uunlad ang Pilipinas. Nakikita ko ito, New Zealand, mga OFW, pag nag-uwian yung mga experience niyan, ay nako, at natulungan ng gobyerno, ay nako, pabihira, panalo, biglang yaman ng Pilipinas. Nakikita ko yan. Iyak ang mga bansa na pinapakinabangan ng ang mga OFW, kasi dito sa ibang bansa gusto nila ang Pilipino kasi masisipag sa trabaho, tapos mabilis turuan, dedicated sila sa trabaho eh. Almost 90%, 10% lang yung mga bugok talaga, mga pasaway. Meron din mga Pilipino dito nga, may nagbablog, may na ano nga dito eh, na nag-vlog eh, binidyo yung baka kinakatay, patay na daw naman yun. Ibig sabihin lang, nakuha na ng camera na nakagalaw-galaw pa yung laman. Bawal yun dito, animal cruelty daw yun eh. Para sa atin din naman, parang sa atin din.
eh ba't mo bibidyohan yun? So may mga Pilipino din na pasaway. So yun lang for today's video. Plus sa inyo bagong kalsada, at itong kalsadang ito ay papunta ng Masterton. 50 kilometers pa tatahakin ko on my estimate, para ding Calapan to Rojas na biyahe ko on my estimate. Mapalong 100 kasi ako eh. So sa atin naman sa Mindoro, pag daylight hindi ka makaka-straight ng 100 takbo kasi may mga sasakyan, marami, may mga bayan dadaanan. So ganun lang on my estimate na naggagas ako ng $50, balikan na yun, may allowance pa, nagagamit ko pa yun ng mga 2 beses. Nagagamit ko pa yun ng 2 beses, 2 linggo. Guys, for today's video, thank you for watching and subscribe to my channel. Kung may mga question kayo tungkol dito, at shoutout sa mga OFW dyan na masisipag. Hindi man tayo nakauwi ng Pasko, eh, sa puso natin nandyan ating mga pamilya. Right? God bless you. Happy weekend. Merry Christmas.